Teka muna at ang ating pong Department of Agriculture ay nababahala dahil dito sa posibleng epekto ng severe El Nino sa last quarter ng taon. At ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay pinagkukonvene niya yung El Nino Task Force. At mahalaga na umaksyon agad para maprotektahan ang produksyon ng mga produktong agrikultural, pati hanap buhay ng mga magsasaka at saka mga mangingisda. At merong sinasabi na baka bumagsak ng hanggang 700,000 metric tons ang taunang production target sa palay. Nasa linya po natin Mr. Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers. Mr. Montemayor, magandang umaga po sa inyo. Mr. Montemayor, hello. Yes, Melo, good morning. Magandang umaga rin sa lahat ng sumusubaybay. Opo, dito muna tayo sa numerong sinasabi ng ating kagawaran ng agrikultura. Na baka daw bumagsak o maaring bumagsak na hanggang 700,000 metric tons o 3.5% ang taunang production target sa palay. Ano po nakikita nyo tungkol dyan dahil dito sa epekto ng severe El Nino na inaasahan, Mr. Montemayor? Yes, well, it's very possible. Actually, medyo mababa pa yung estimate na yan dahil maliban sa El Nino, may problema tayo sa pagmahal ng abono at saka pagmahal ng krudo. So triple whammy yung tatama sa agriculture sector itong mga darating na buwan. No? Kaya expected naman yan na medyo matindi. Although ang sinasabi kasi ng Pag-asa, mula ngayon hanggang mga August, September, normal naman daw ang patak ng ulan. No? Ibig sabihin, hindi naman siya talagang magiging drought at hindi masyadong maapektuhan yung mga tanim. Ang matinding El Nino daw mag-uumpisa ng mga October at saka mag-extend siya hanggang next year. No? Mahaba Kaya ang sa ngayon, ang tinatanim yung aanihin sa October, November, December, kung normal naman ang supply ng ulan, hindi yan masyadong apektado kasi taniman ngayon, makakaroon ng ulan, so makakapagtanim yung mga magsasaka at aanihin yan ng September, October, November. Pag-anihan sa September, dry, mag-umpisa na yung parang dry season ng El Nino. Medyo maganda yan actually sa palay kasi hindi masyadong maulan habang umaani yung mga magsasaka. No? Ang magiging problema natin, yung itatanim ng fourth quarter na aanihin sa susunod na taon. Yun ang tatamaan malamang ng matinding El Nino. Nako. So ano pwede natin gawin, Mr. Montemayor? Mayroon silang ikinakasa na mga cloud seeding kasi. Yan daw ang gagawin po eh. Yung ba makakasapat po para dito sa sinasabi nyong by fourth quarter na pwedeng maapektuhan ng drought, Mr. Montemayor? Well, ginagawa na yan dati eh. Ang problema sa cloud seeding, paano kung walang cloud? No? O kaya yung ulap ay nandun sa ibang lugar na hindi naman babagsak. Saka napaka-imprecise yung sistemang yan. Pwede mong lagyan ng asin yung ulap pero hindi mo masasabi saan babagsak yung ulan. No? Kaya isang measure po yan. Another way is kung sa fourth quarter pa nga ang matinding El Nino, ngayon pa lang na tag-ulan, mag-ipon na tayo ng tubig. Rainwater harvesting. No? Hindi lang yung sa irrigation pero dun sa mga kung meron tayong paraan para maipon yung tubig ulan habang may ulan pa at yun ay ireserba natin para sa pagdating ng El Nino. Kung may problema tayo doon, Mr. Montemayor, ang balita dito pa lang sa Angat bumababa na yung level ng tubig. Ewan ko kung nakakatulong tong ilang mga araw na maiikling mga pagulan na ito. Pero ang talagang unang masasakripisyo dyan irrigation kasi uunahin yung supply ng tubig para sa Metro Manila. Mr. Montemayor. Opo. Oo. At saka pangalawa pa doon yung kuryente. Pangatlo lang ang irrigation. Kaya kung sa tubig ng iinumin at saka sa irrigation kulang na, sa kuryente ay kulang na, wala na talagang mabibigay para sa irrigation, maapektuhan yung mga palayan na dependent sa irrigation. Yan yung problema ngayon. Pero sabi naman ng Pag-asa, okay naman daw ang ulan, sana, no? Pero kung kapusin yung irrigation water, malaking epekto yan. At pati yung rain-fed, yung sahod ulan, maapektuhan din yan kung hindi dumating yung ulan.
So wala tayo talaga mga imbakan ng tubig. Doon tayo kinakapos yata, Mr. Montemayor, ano? Walang paraan. Oo, wala. Ay, oo. Saan tayo kukuha ng tubig kung walang ulan, no? Oo. Kalahati ng ulan natin nanggagaling sa bagyo, eh. Mm. Yun ang medyo pan natin, no? So, nagtataka lang ako, bakit ngayon lang sila nagtatayo ng task force? Oo. Samantalang last year pa lang, meron ng prediction ng El Nino at marami na tayong experience sa El Nino sa mga nakaraang taon. So iniisip ko dapat meron na silang plano diyan, no? Napaghandaan na nila na kung sakaling may El Nino, ito yung mga hakbang natin na gagawin bago dumating yung sakuna, ano? Kaya kung pag-uusapan natin yung paghahanda for itong taniman ngayon, too late na po, no? Wala na tayong magagawa dahil nandyan na. Ano pang gagawin nating hakbang? Ang pwede natin paghandaan yung darating na matinding El Nino pagdating ng October. Meron pa tayong konting oras para maghanda. Opo. Pero yun na nga, rainwater harvesting. Sabi nila, agahan yung pagtanim, pero depende yan kung may tubig, no? Yung iba yung magtanim ng mga variety na resistant sa tagtuyot, no? Hindi ganun kasimple yun dahil kukunti yung supply natin ng mga ganyang binhi. At para makapag-produce tayo ng ganyang binhi na pwedeng itanim ng magsasaka, kailangan mo ng 1 taon o 1.5 taon para mag-produce ng ganyang klaseng binhi. Nako. Kaya again, hindi ko alam kung paano mitigation measure, no? At sigurado namang liliit yung ating production at malamang importation na naman ang solusyon niyan. Ayun na. Para mapunuan yung ating kakulangan. Yari na naman tayo niyan. Teka. Palaki ng palaki. Actually, Melo, kahit walang El Nino, tapos na ang supply natin, eh. Oo. Mga almost 25% to 30% ng ating kinukonsumo sa isang taon ay inaangkat na natin. Kulang na talaga. Ngayon, idadagdag mo pa itong El Nino, lalong lalaki yung kakulangan natin. Di mag-i-import nga tayo. Teka, yung may sinasabi silang mag-deploy din daw ng mga solar-powered irrigation system. Saan kukunin ito? Ito ba yung mga umaasa sa deep well sa ilalim ng lupa na tubig, Mr. Montemayor? Well, pwede po yan. Ang problema kung drought, wala rin masisip-sip yung solar deep well na yan o solar irrigation. Kahit yung mga underground, matutuyuan din yung mga aquifer sa ilalim. No? Kaya it can help, no, kung merong tayong rainwater harvesting nga, ipunin yung tubig habang umuulan pa, yun ang pwedeng sipsipin ng mga solar-powered irrigation na yan. No? Pero kung walang ulan, walang tubig sa ilog, walang tubig sa ilalim, ay mahirapan din tayo. Nako po. At saka yung ating mga dam. Kulang yata tayo sa mga, ano tawag dito, yung mga water impounding na pasilidad, ano, Mr. Montemayor, yan ang wala tayo. Yan ang kulang tayo sa mga ganyan. Oo. Pakiulat lang po, medyo nag-choppy siya. Opo, yung mga imbakan ng tubig natin, doon tayo kinukulang dahil wala naman tayo mga bagong pinag-iimbakan. Ano po? Sorry, wala tayong... Wala tayong imbakan ng tubig. Yung Yes. inipunan ng tubig na para makasapat dito sa ating pangangailangan. Opo. Oo, yun ang dapat gawin nila kasi madali lang yan, maghuhukay ka lang, eh. Oo. No? So yan ang isang pwedeng gawin between now and October. Oo. No? In fact, pupunta ka sa ibang bansa like I think Taiwan. Pag nasa ibabaw ka, makikita mo ang daming mga bilog-bilog na ano kaya to? Imbakan pala ng tubig. No? Oo. Siguro yun ang isang doable. Maybe cloud seeding, pero sabi ko nga, hindi siya masyadong effective. No?
Well, ang sinasabi rin nila kung talagang wala nang magagawa ay huwag ka nang magtanim ng palay kasi walang tubig. Hmm. Iba na lang ang itanim mo. Pero ibig sabihin nun, lalo tayong kukulangin ng palay, ng bigas. Lalo magmamahal ang ating bigas. Importation na naman ang sagot nila Importation dyan. yan. Oh, sige. Sige po. Mr. Montemayor, Kaya salamat po. Aha. Sa ngayon, kung talagang kapos, kailangan tayong umangkat. Ang problema, baka tumama rin yung El Nino sa Thailand at saka Vietnam, tataas din ang presyo ng mga imported. Ayun na nga po. Sige po. Mr. Montemayor, salamat po sa panahon. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, Melo. Opo. Thank you po. Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers Cooperatives.